Sa gitna pa rin ng kasalukuyang global oil crisis at habang nasa state of national energy emergency ang Pilipinas, ipinatutupad na ang 4 na araw ng working week para sa mga opisina ng gobyerno sa layuning makatipid ng enerhiya. Ngunit para sa isang mambabatas, ang pagdedeklara ng 4-day work week ay nagpapakita lamang daw ng pangangailangan ng Pilipinas na mag-shift na rin ng energy at power source. Ang kanyang panukala gawing mandatoryo sa mga opisina ng gobyerno ang paggamit ng solar energy power na tipid na magandang investment para sa bansa. Ang kabuuan ng balita alamin sa report na ito. March 9 nang sinimulang i-implementa o ipatupad ang mandatory 4-day on-site work week setup para sa lahat ng executive offices ng gobyerno, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pansamantala lamang muna ang ganitong setup na layong makatipid sa konsumo ng kuryente, ng enerhiya at ng petrolyo sa gitna pa rin ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis sa global na merkado bunsod ng krisis sa Middle East. Ngunit para kay Abra Lone District Representative J.B. Bernos, ang temporary shift sa 4-day work week sa mga opisina ng gobyerno ay nagpapakita lamang ng pangangailangan ng bansa na kumalas na mula sa dependence nito sa langis at sa krudo. Panawagan niya ngayon, ipasa na ang House Bill No. 3126, ang On-Grid Solar Energy Systems Bill na isinusulong ang paggamit ng renewable energy sources kapalit ng krudo. Sa ilalim ng panukalang batas, itinatakda nito bilang mandato ang paggamit ng solar energy sa lahat ng establishmento at opisinang pagmamay-ari ng pambansa at lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng paggamit ng on-grid solar energy systems, mababawasan aniya ang gastusin sa kuryente at ang paggamit ng petrolyo. Nakasaad din sa panukala na ang mga ahensya ng gobyerno ay kinakailangang siguruhin na 20% ng kanilang average monthly utilization ay sasaklaw na ng solar energy systems sa loob ng isang taong installation. Tataas ang AMU gamit ang solar systems ng 20% kada taon. Paliwanag pa ni Bernos, mas abot kaya at maituturing na long-term investment ang shift sa solar energy systems. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.